Pasukan na bukas pero problema pa rin ang baha sa ilang paaralan. Ang isang paaralan sa Ilocos Sur na binaha dahil sa Bagyong Egay, binaha na naman dahil sa Bagyong Goring. Saksi sila Maki Pulido at Sandra Aguinaldo. Napasugod ang ilang guro kasagsagan ng Bagyong Goring sa Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur. Lubog na naman kasi sa baha ang paaralan. Halos isang buwan pa naman itong nilinis para matanggal ang makapal na putik na iniwan ng Bagyong Egay. Dahil dito, ayon sa pamunuan ng paaralan, modular muna ang unang linggo ng klase. Sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin humuhupa ang baha sa Doña Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School. Sa eskwelahan na ito sa Kalumpit, Bulacan, 6 sa mga classroom ang may tubig pa rin. At makikita nyo naman dito mismo sa harapan, meron pa ring tubig, pati doon sa bandang likuran. Pero ang tinitiyak ng pamunuan ng eskwelahan ay hindi naman daw lulusong sa tubig ang mga bata. Katunayan, ilan sa mga classrooms ay kinonvert nila. Ang isa sa mga klase, gagawin dito mismo sa entablado ng paaralan. Shifting muna ang klase, kaya mula 6 na oras, 4 na oras na lang ang school hours ng ilang estudyante. Katulad po niyan, may padating pa po tayong bagyo. Kaya hindi po kami umaasa na ito po ay by September ay tuyo. Abutin pa po ito siguro mga October hanggang November. Depende po sa panahon. Ayon sa DepEd, 440 classrooms ang nasira ng bagyo o di kaya may baha pa rin. Pero kahit walang baha, ang ilang paaralan na problema pa rin sa kakulangan ng classrooms at pagkasira ng gamit. Gaya sa San Jose Elementary School sa Rodriguez, Rizal, kung saan kusang nagpatak-patak ang mga magulang pambili ng materyales, panggawa ng lamesa. Ilang piraso na lang kasi ng silya ang natira para sa grade 6. Sa San Jose National High School, problema rin ang palikuran. Malaking problema ang CR para sa mga estudyante ng paaralang ito. Para sa 4,000 estudyante, para sa mga female students, itong 3 cubicle lamang ang kanilang pwedeng gamitin. Ganon din para sa mga male students, 3 cubicle rin lang. Dahil walang flush yung mga toilet, kailangan buhos at manggagaling mula sa imbakang ito yung tubig na pang-flush. Yung panghugas ng kanilang mga kamay, medyo problema rin. Dahil halimbawa, para dito sa mga female students, itong gripo lang na ito ang gumagana. Doon sa male students, walang gripong gumagana. Nasa 80 estudyante ang magsisiksikan sa bawat classroom na kapos ang upuan. Ayon sa DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Ang solusyon sa ngayon ng DepEd, shifting o blended learning. Patuloy rin daw nilang tinutugunan ang kakulangan sa mga lamesa at upuan. Lalong-lalo na kung 80 ang isang klase. Pwede naman nilang hatiin yan and then mag-share sila sa number of days in a week for the face-to-face mixed with distance learning modality. So that is the long-term solution that we are looking at. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido at Sandra Aguinaldo, kami ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.